Ayun yung sasakyan namin na ship, Santa Maria. Puro perfect to kapag mas malamig yung weather. Ang sarap ng kanin nila dito. Ito, nahanap na namin yung Tomica. Pinila sa amin, meron daw silang surprise for us. So, ito yung food. Mukha namang masarap. Mangyak-ngyak talaga ako kasi sobrang saya ko. Naiyak ko naman ako. Sobrang saya ko kasi sobrang thankful ako sa inyo. Good morning! Last full day na natin ngayon dito sa Japan for Klook Creatorverse 2025. And nandito na kami ngayon sa first stop natin. Hindi ko lang sure kung anong tawag dito pero I know na nandito tayo ngayon sa may Tempozan area. Kasi nare-research ko to nung gumagawa kami ng itinerary. Punta na tayo sa first activity natin which is yung cruise, Santa Maria Cruise. Ayan, kasama natin ng mga Klook Creators. Ayun yung sasakyan namin na ship, Santa Maria. Ito kami sa part na naka-aircon. So, merong mga table and chairs dito. Merong snack bar dito. Ito yung menu dito sa snack bar. Ito yung sa baba na part. Meron din siyang mga upuan dito. Ayan, haba. Tapos dito, hindi ko sure kung ano to. Start na pala yung cruise namin. Ito lang kami around sa Osaka Bay. So, from here, nakita yung USJ, tapos yung Tempozan area. Dito lang, I think iikot lang. Doon lang din ata bababa, yung sa gilid. So, pwede kayong sumakay doon sa loob para air condition, may mga chair, may table, meron ding snack bar. And pwede rin naman lumabas ito kung timapin yung hangin, mas makita yung view. Mainit lang talaga this time. Siguro perfect to kapag mas malamig yung weather para mas ma-enjoy nyo yung outdoor. And itong cruise na to is pwede nyo mabook sa Klook. Ilalagay ko yung link sa description box or sa comment section. And syempre, gamitin nyo ang promo code na WeTheTeensandKlook to get exclusive discounts. Hi guys, good morning! Good morning! Good morning, guys! Tanghali na kami gumising kasi si Gray na puyat. Look! Pagod kami, anong oras na rin kami nakatulog. Uy! Lalabas kami para kumain. Tapos, para Makabili ng toy. makabili ng Toy! toy. Dito na kami sa tabing Family Mart. Bumili lang kami na ito. Para mabilis, rice siya. Dito masarap ba? Yes, sarap ng cardio. Sarap daw ng kanin. Para pagtapos nito, pupunta na kami sa bilihan ng toy kasi bibili kami ng toy ni Gray. Dito na kami na sa toy stores para kuhain. Convenience store. Sa convenience store. Tapos, kakain na kami ng kanin. Ang sarap ng kanin nila. Sabi. Ang sarap ng kanin nila dito. Sarap ba? Sarap ko. Tignan mo yung kanin nila. Doon kita. Sarap ba? Masaya. Bye-bye, guys. Lalakad kami ngayon ni Gray tapos ito na ramdam na namin yung init. Kasi ano din naman kasi ngayon alas 12. Alas 12 ng tanghali. Pero syempre ilalaban namin yung pagpunta sa toy store ni Gray. Malapit na. Ayun na, konti na lang. Most likely nandito na kami sa area na yun kasi puro bilihan na ng mga toy. Ayun, ang daming gashapon. Pero kasi yung target namin, yung Super Kids, pang bata yun eh. Pang mga bata siya. So feeling ko doon kami makakakita ng Tomica. Gusto kasi ni Gray Tomica. Ito na yung target natin, yung Super Kids Land Joshin. Yan. Ito marami kasing mga toy dyan eh. Maraming variant. So most likely makakakita tayo dyan. Sobrang dami ng laruan dito. Umakyat kami sa taas. Mga sasakyan, motor, aeroplano.
Gahanap kami ng mga bus. Bus, di ba? Akit pa tayo. Ito yung Tamiya World. Grabe. Grabe. Yes. Hindi na pang bata tong laruan na to eh. Pang ano na to eh. Pang daddy na to eh. Ito laki oh. Mama, ito master bus. Naiengganyo tuloy ako bumili ng Tamiya. Ito may Supra oh. Ayun oh. Ang gaganda oh. Eh may Yaris to oh, na GR oh. Yes. Tape yan, roller. Dapat natin pang washing. Kasi ito yung mga ito. May jeep gray oh. Jeep. Dapat natin pang washing. Jeepney. Pang washing. Dapat pang washing. Hindi yan pang washing. Ito yung classic na ano. Tamiya. Ay, okay yan. If I remember. Kasi tagal na nun, bata pa ako. Gusto ko tuloy bilhin to. Lumipat kami dito. Itong Joshin pala yung nahanap namin. Ito kasi yung maraming Tomica. Ito yun. Ito nahanap na namin yung Tomica. Ayun, dami. Grabe. Mababudol kami ni Gray dito. Ayun o, Gray may train no. It's lunchtime and ang sabi nila sa amin, meron daw silang surprise for us. Hindi nila sinabi sa amin kung anong kakainin namin, kung anong gagawin namin dito for lunch. Pero nung nasa bus kami, binigyan kami ng mga wristband. Tapos from this wristband, pagpasok, doon daw namin malalaman kung ano yung gagawin naming special or surprise activity, ganyan. And wait lang, ito. Ang binigay sa akin is itong for vegan na green. Kasi daw may dietary restrictions ako nilagay. Kasi merong form na pina-fill out sa amin bago yung trip na to. Kung meron may dietary restrictions, ganyan. So ako nilagay ko lang is no spicy. Kasi hindi naman talaga ako mahilig sa spicy. Kasi isip ko baka mamaya puro spicy yung kainin. Eh di wala akong nakain, di ba? So parang generalize nila, generalize, parang ganyan na lahat ng may dietary restrictions isa vegan or sa vegetarian side pupunta. So magbi-vegan ako yun. Ang sabi ko kay Coles, titikim na lang ako ng food niya. Kaso as in nakahiwalay daw talaga. So hindi ko sure kung ma-enjoy ko ba yung food today kasi nga nandun ako sa vegetarian option. So, nandito na ako sa area na mga vegan and halal na food kasi nakahiwalay yung serving. Naka-serve na kasi dito. So, meron dito ito. Ito ba yung edamame? Hindi ko sure. Tapos, naka-bento na ganito. So, I think pwede na i-open. Ayan, vegan bento. So, may salad. Ang main dish is deep fried kurumafu. Ayan. Tapos, may mga ingredients na nakalagay. So, ito yung food. Mukha namang masarap. So, ayan, food. Tapos, meron ditong performance ng sumo wrestling. So, ayan yung view natin habang kumakain. So, meron tayong makikita mga sumo wrestlers. Meron din pala kaming option na kumuha ng drinks, pero hindi na ako kumuha ng mga soft drinks. Kasi ako nag-soft drinks. Tapos, juice. Feeling ko kasi mas mauuhaw ako pag nag-juice ako. So, water na lang kinuha ko para malamig. Meron naman ng water, pero hindi kasi siya malamig. Meron namang kanin. So, okay na ako sa kanin. Tapos, ito merong egg, may tofu, and ito, tikman natin. So, ano bang pangalan nito? I think ito yung deep fried kurumafu. Let's try. Teka lang, nasisira siya. Masyado siya malambot. Traditional Japanese food made by gluten-free. Masarap naman siya. Describe. Hindi siya parang nuggets. Parang, hindi. Parang siyang nuggets. Pero, mas malambot yung nasa loob. Crunchy lang sa outside. Ay, hindi. Sorry. Ito pala, Japanese cream potato croquette.
parang potato yung lasa niya. Tapos ito ata yung uramafu. Urumafu. Ito ata. Tofu ba to? Lasa siyang meat. Pero I don't think meat to. Lasa siyang meat. Ang sarap. Masarap naman siya in fairness. Na-expect ko kasi talagang puro gulay-gulay lang siya na walang lasa, ng lasang tama. I'm so sorry. First time ko makakain ng ganito. Hello! Sarap siya. Yes! How's the weather in Japan? Isn't so hot, right? Yes! Oh, booing! Yeah, I know you're feeling this summer. Alright, so who is the first member? Please welcome. He is Martin! Everybody, he is Martin! Yeah, Martin, he is. I'm a Trent Speedstar. He is Martin! He is Joe! Joe! He is Joe! Alright, Joe, he's the newest member in here, and his mother is from Philippines. He's half Filipino. Alright, he's the next member. He is Waka! Civil drama. And played a really badass guy. He's so known as a tough, wild guy. Please welcome a wild wolf. He is Waka! The last member, he is Thomas! He is, well, his official weight is about 200 kilograms. 200! He's the biggest and the youngest member, so we call him as a giant baby. GB. In short, please welcome GB Thomas! Alright, so let me introduce today's wrestlers. Oh, they're saying something. Let's hear it. Yonsho is Japanese cheering chanting. Let's say Yonsho! Let's say Yonsho. Everybody 3, 2, 1, say Yonsho! That's the very traditional way of walking style in sumo. Yes, sliding footwork. It's really important during the match. Wow! How flexible he is! Jump! Are you okay, jump? It's okay! It's motions! Yeah, Joe, he loves camera so much. Come on, let's go! Walk, let's go! Let's go! Let's go!
Nandito kami ngayon sa Umeda Sky Building. This one is kasama din sa hop on hop off bus. Lagi kami nag-hop on hop off. Hi Abs. Lagi kami nag-hop on hop off bus kapag meron doon sa country na pinupuntahan namin. Kasi mas efficient, mas bilis, mas ma-maximize yung time kapag naka-hop on hop off bus. Kasi i-figure out mo pa kung ano yung mga transportation na pupuntahan sa one place to another. So ito, pwede nyo rin ma-consider yung hop on hop off bus dito sa Osaka. Ilalagay ko yung link sa description box or sa comment section. And pag mag-book kayo, gamitin yung promo code na WITHATISandKLOOK to get exclusive discounts. Habibi. Ayan na, akit na tayo doon sa escalator. Ito yung sikat na escalator. Ayan siya, ang ganda. Ang ganda, diba? Tapos ito yung view sa gilid. Wow. Let's go, pasok na tayo doon sa loob. And ito yung ticket namin. Yung entrance dito sa Umeda Sky Building, dito sa Observatory Deck, is kasama siya sa Have Fun in Kansai Pass, tsaka I think Osaka Amazing Pass. So, papakita nyo yung QR code nyo, tapos ipapa-exchange pa ata siya sa ticket. I'll update you kung ganun ba talaga. Kasi right now, ano kami ni Klook, diba? Sila yung nag-arrange. So, binigyan lang kami ng ticket, tapos nakapasok na kami. Pero babalik ako dito, babalik ako sa Umeda Sky Building kasama si Daddy tsaka si Gray Gray. Buka kami ng Osaka Amazing Pass. So, i-update ko kayo kung okay na ba yung QR code or papapalit pa siya sa ticket. Pero I think ipapapalit pa talaga siya kasi nga binigyan kami ng tickets ngayon. So, ganito siya dito. Merong mga heart lock. I think may paglalagyan yan, syempre. Tapos meron ditong mga bling-blings. Ano ba to? Mga keychain. Ayan. Dito pa lang actually, meron ng view. So, kita nyo na to. Tapos, air condition itong area na to. Hindi mainit. Pero, meron pa sa taas. Open air yon. So, eto, yan. Ayan yung view dito sa Umeda Sky Building. Tapos, sa kabilang part. Ay, yung sa kabila kasi ano siya. Parang yung gitna. Yung gitna yung view niya. Ayan, ito siya. Ito yung view. So, mas maganda yung view sa kabila, syempre. Tapos, ayan yung escalator na inakyatan namin. Yung sikat na, picturan. Pwede nyo rin palang ipa-engrave yung mga heart lock. Tapos, wala nang susi yun. As in, nilalak nyo na lang sila sa fence. Hindi ko lang sure kung saan tong fence na to. Andito kami ngayon sa Skywalk. May stairs lang paakyat dito. Tapos, meron ding elevator. So, dito, outdoor siya. 360 view siya ng mga buildings. Ayan yung love lock sa baba. Kung gusto niya maglagay ng locks, nandyan siya. Baba lang siya nitong skywalk. Ito, may daanan dito. Lumideck. Ayan. Tingnan natin dito sa baba yung mga love locks. Parang gusto kong magganito kasama si Daddy and si Gray Gray. Babalik naman kami dito. Hey, welcome everyone to Wanderloop Bus, everyone. Kapag hop on hop off bus, pwede kayong mag-stay lang sa bus, sightseeing lang, pero pwede rin kayong bumaba sa mga designated na bus. We are going to Unlimited yan, hop on hop yes. off. For one day, kung one day pass yung kinuha, no? So, ayun, again, pwede kayong bumaba anytime, anywhere, doon sa mga designated na bus stop. Sasabihin nyo lang doon sa driver. And pwede rin kayong sumakay sa bus anytime. Bumaba kami sa third stop nung bus kasi ito yung pinakamalapit sa train station na pabalik sa Universal City, which is nandun yung hotel namin. So, babalik muna kami sa hotel kasi ako, lilipat ako ng hotel. Kukunin ko yung mga gamit doon. Mag-check out na ako. Yung iba naman, gusto magpahinga muna kasi wala na, free time na namin ngayon. Tapos yung ibang mga nagstay sa bus, sila gusto nilang gumala-gala. Si Coles, mag-shopping daw siya. So, ayun, ganun kapag hop on, hop off. Pwede kayong bumaba anytime sa mga designated na stops, na bus stops.
So, nakabalik na ako dito sa hotel. Nagpalit na lang muna ako ng damit kasi nga grabe yung init, yung pawis. And nakapag-impake na ako, ready ng gamit ko. Mag-check out na ako actually. Lilipat ako ng hotel. Doon na ako sa hotel nila daddy. Sa Sotetsu, Fresa. Fresa ba? Tama? Fresa. Sabi ko, mag-isa na lang ako. Pupunta na lang ako doon. Kasi madali lang naman. Parang, ayan na yung train station. Di ba sumakay kami ng train from Osaka Station. Isang loop line lang. Parang mga 15 minutes lang. So sabi ko kay daddy, gora na ako. Kaso sabi niya, baka daw mahirapan ako sa luggage. Kaya susunduin daw nila ako dito. Siguro excited na rin silang dalawa na makita ako. So, doon na lang daw nila ako dito para sabay-sabay na kami doon sa pag-check-in Naka-check-in na sila. So, ihahatid lang yung gamit ko doon. So, since last day na nga ng Creatorverse, wala nang ganap. Free and easy na lang this afternoon hanggang gabi. Tapos, tomorrow, maraming mga uuwi na. Nagplano yung Team Philippines na mag-get together. Actually, nagplano sila nung isang araw. Pero hindi lang ako nakasama kasi nga, kailangan kong tawagan sila Gray. Pero this time, sabi ko, sasama ako kasi nandito naman na sila Gray, sila daddy. So, ayun. Pero hindi lang ata to Team Philippines. Parang may ibang mga countries na kasama, pupunta din, nakasama din. Para mas masaya, mas marami mas masaya, diba? So, pupunta muna ako doon. Lilipat muna ako ng hotel, doon sa hotel nila daddy sa Namba. And, Namba, tama. So, Tetsu, Fresa, Namba, yan. Para malipat muna yung mga gamit doon kesa magstay ako dito tapos saka ako maglilipat mamaya or baka kesa bukas pa ako mag-check-in. Para mamaya pag uwi, doon na lang ako kasi doon naman nila balak sa area na yun, sa Dotonbori area. So para kahit gabihin kami doon, malapit na lang ako pag uwian na. Alam niyo, sobrang nakakapagod talaga sa totoo lang nitong buong Creatorverse kasi hindi naman na ako sanay sa ganitong klaseng travel since family travel kami, slow travel kami. Pero, sobrang saya kasi may mga bagay na ngayon ko lang na-realize na kaya ko palang gawin. Like, yung solo travel. So, kahit na technically hindi naman ako solo dito, pero alam mo yon yung solo ako nagpunta sa airport, bumiyahe, international, tapos nag-check-in sa hotel ng mag-isa lang ako sa kwarto. So, yun, parang ngayon na lang ulit ako na napag-isa kasi sanay talaga akong mag-isa. Like, from college pa, mag-isa na ako sa boarding sa dorm. O may mga roommates, oo. Pero yung, as in, mag-isang nabubuhay, ganyan. So, nasa dorm, nag-boarding house ako, nung nag-work na ako. Tapos, nung nag-asawa ako, doon lang talaga ako na lumaking may kasama. Kasi, from college to nag-work nga, talagang semi-independent life. Independent life na talaga since nag-work. Tapos, ngayon na lang ulit ako ganito na mag-isang umaalis, mag-isang natutulog, yung ganon. Also, parang, lumabas din ako sa comfort zone ko na makipag-socialize kasi hindi talaga ako mahilig. I mean, hindi naman sa hindi mahilig. Parang, hindi ako sanay na maraming tao, na maraming kaibigan. Lalo na ang tagal ko nang wala sa corporate world. Kasi di ba sa corporate, ayun, may mga ka-office mate ka, may mga kachikahan ka, pero ang tagal ko nang wala sa corporate world na mag-isa lang talaga ako, freelance, ganyan. So ngayon ang saya kasi ang dami kong kakwentuhan, hindi lang Team Philippines, pati sa galing sa ibang bansa, ang dami kong mga naka-chika-chika, naka-usap, naka-bonding, ganyan. So, ang saya kasi may mga bagong friends, may mga bagong nakilala, and ang dami ko rin talagang mga bagong natutunan sa kanila na pwede kong i-apply sa sarili ko. And syempre, sobrang thankful ako kasi nung kinausap, nilapitan ko talaga si Miss Maki, sila Jax, nung awards night. Mangyak-ngyak talaga ako kasi sobrang saya ko. Naiyak na naman ako. Sobrang saya ko kasi ito yung, hindi ko naman to in-imagine eh. Never ko naman tong in-imagine sa totoo lang na mapasama ako sa Creatorverse kasi parang it's something na feeling ko hindi ko naman ma-achieve, na hindi ko naman deserve, parang ganon. Na feeling ko hindi ko naman kayang i-achieve, na parang ang tataas na ng mga creators dyan kasi syempre international level na yan. So ito yung something na talaga nagulat ako nung naka-receive ako ng message kay Miss Maki na invitation for Creatorverse. So talagang, grabe talaga, parang hindi ako makapaniwala. Tapos talagang hindi ko siya iniisip. Hindi ako na-excite, hindi ko siya iniisip kasi nga, hindi pa siya final, kasi invitation pa lang yun, hindi pa siya final. Wala akong Japan visa. Kasi hindi ko pa alam kung anong gagawin kasi nga,
ako lang yung invited, wala si Daddy tsaka si Gray Gray. Sobrang nag-aalangan talaga ako, pero si Daddy siya talaga yung nag-convince sa akin, nag-encourage siya, sige, i-push mo yan. Tapos ayun na, parang ang bilis ng panahon na, ayun na, nandito na, confirmed na yung invitation, may flight ticket na, may hotel na, may mga details na, may visa na. Para siyang dream come true na hindi ko naman pinangarap. Alam mo yun, parang sobrang simple lang naman ang gusto ko, pero ang binigay sa akin ay ang bonggang-bongga. Tapos bukod dun sa invitation, na-nominate pa ako, di ba? Parang, alam mo yun, nung hindi man ako nanalo dun sa nomination, pero grabe, yung makapasama nga lang ako sa Creatorverse, sobrang laking achievement na. What more yung na-nominate pa ako, di ba? Sobrang laking bagay na sa akin yun. Sobrang, alam mo yun, sobrang namomotivate ako na pag-igihan pa, lalo na yung mga kasama ko dito, sobrang sisipag, sobrang gagaling. Talagang mafu-fuel yung passion mo na surrounded ka with people na same kayo ng vision, same kayo ng goal, same kayo ng mga gustong ma-achieve sa buhay. Sobrang excited kasama ng Team Philippines. Ang dami kong na-discover about sa kanila na hindi mo naman talaga makikita sa vlogs. Kasi syempre, hindi naman 100% ng buhay nila nasa vlog, na IV na vlog, diba? So, ang saya na winelcome nila ako, kasi nga bago lang ako, first Creatorverse ko to, tapos never ko pa naman sila nakasama sa mga travels, namimit ko lang sila tuwing may event. Sa Klook Creator Awards ko nga lang ata sila talaga na-meet si Marvin, si JM, sa last year na Klook Creator Awards, sila nilapitan ko. Si Jax, na-meet ko rin sa event, sila Chuck and Joe. Pero yung talagang travel, hindi. Kaya sobrang saya ko kasi, alam mo yun, napasama ako sa travel nila, na ang saya na winelcome nila ako sa group, na chinichika-chika din nila ako. Alam mo yun, hindi ako na out of place, na feeling ko belong ako, na ang tagal ko na silang kakilala, kahit na sa totoo lang nahihiya pa rin talaga ako sa kanila kasi syempre mga bigatin yan, mga lodi yung mga yan. Tapos parang ako, sino ba naman ako? Parang ganon. Pero hindi ko na feel sa kanila yon. Parang alam mo yun, parang same lang kami, parang normal things, ganyan. Kaya sobrang thankful ako sa kanila, sobrang thankful ako sa inyo, Team Philippines. Lahat kayo, sobrang thank you. Anyway, ayoko nang magsalita, ayoko magdrama kasi baka maiyak ako. Ayoko umiyak dito sa vlog. So, ayun, last day na to ng Creatorverse, pero hindi pa to yung last last day ng Japan trip natin kasi mag-extend tayo ng ilang araw para syempre si Daddy at si Gray Gray makagala din. Hi. Yan, nakasama ko na si Gray Gray. Hi, Gray Gray. Tsaka si Daddy. Sakay kami ng train. Bakit dito tayo dumaan? Sakay kami ng train. Babalik dun sa Namba area. Kasi dun kami mag-i-stay. Dito kami sumakay sa JR Yumisaki Line. Tapos, bababa kami sa Nishikujo Station. Sinusunod lang namin yung nasa Google Maps. Kasi kapag yung Osaka Loop Line, hindi pa siya doon sa may Namba area kung nasaan yung hotel. So, ngayon, magta-transfer tayo from Blue Line to Orange Line para mas malapit siya doon sa hotel na nasa Namba area. O, yan, P. Blue. Pero orange pa rin. Oh, hindi, pero blue na yung nakalagay sa ano. Di ba kanina yan? Yung sa screen? Ano sabi ko, sa kalutin nakalagay. Kaya na kami ng train. Tapos bababa kami sa Nishikujo Station. Dito na kami sa Nishikujo na station. Bumaba na kami and transfer kami doon sa Orange Line. Pero hindi to dito. Lalakad pa kami ng diretso kasi dito is puro Osaka Loop Line. Yung transfer dito. So ito yon yung mga naka-red. Ayan o, yung mga naka-red. Ibig sabihin nun, oo nga, yung mga naka-red, di ba dyan sa sahig may red? Ibig sabihin, for Osaka line yan, red line. Tapos, ito, ayan, mga blue. Ito yung blue line naman. Tapos, ito, ayan, mayroong signage dito
na orange for Hanshin Namba Line. Ibig sabihin, diretso pa doon. Diretso pa doon sa dulo. Hindi naman sa nagmamagaling ako dahil nga first time ko pa lang naman dito. Pero ayun yung na-observe ko kanina nung sumakay kami ng train ha. Yung kasama ko yung mga clue creators. Ayun yung na-observe ko na merong mga kulay yung sahig. Tapos ngayon ito, na-observe din namin na ganun nga. So, dun malalaman kung ano yung line na sasakyan mo. Or, hindi naman sa malalaman, parang palatandaan, parang ganun, sign, ganyan, signage, ganyan. Sasakay kami ng elevator pababa, kasi doon yung orange line. Tapos, ayan, pagbaba ng elevator, ayan, meron ng sign na papunta dito yung Hanshin line. Susundan lang natin yung sign. Actually, susundan nyo lang talaga yung mga sign. Maging observant lang talaga sa mga signage, sa mga color coding ng mga trains. Ito ay mag-exit sa Hanshin line. So, ito, hagdan. Paakyat na yan ng Hanshin line. Pero ito, tingnan nyo. Again, merong signage na elevator. So, dito tayo. Ayan, pag ganun yung elevator. So, be mindful lang talaga sa mga signage para hindi kayo mahirapan umakyat ng hagdan, hanap kayo ng lift, na elevator, para hindi kayo mawala. Color-coded naman talaga yung mga train station kahit sa ibang bansa, di ba? So, susundan nyo lang. Kailangan lang alam nyo kung ano yung line and color ng line na sasakyan nyo. Sakay tayo ng elevator paakyat. Kasya ba ba? Hanshin Railway entrance. Ayan na. Hanshin Railway, Nishikujo Station. Pasok tayo dito. Let's go. So, dito tayo, ayan, platform 1, nakalagay sa signage. Tapos, again, meron na namang elevator. So, pwede tayo mag-elevator. Bibili daw muna si Daddy and si Gray Gray ng juice. Dito sa vendo. Ito na lang gamitin mo, B, para maubos. Marami pa to? 1,000 nata nila, 2,000 nata nilagay ko dyan eh. Naghanap kami ng mga ano, gusto nila na drinks. Ano yan, grapes? Yan na, go. Wow, yung cute naman. Cute naman itong juice. Ito na kayo? Okay na, share na lang kami ni Daddy. Alito napuntahan namin na platform. Kasi napansin namin, blue and red daw yung nandito sa mga sahig. Kasi dumating na train is Higashi Ikoma. Mali ata kami nang napasukan. Okay, tama pala. Marami lang dumadaan na line. Kunwari ito, Higashi Ikoma. Yan, ito yung dumaan. Yan. Maraming dumadaan. So, may local train, may rapid express. Meron ata waiting room dito na aircon kasi naka-closed door siya. Tapos nakalagay no smoking. So, dyan tayo tumambay kasi ang init. Hindi naman siya super lamig na aircon. Pero, mas presko kaysa doon sa labas maghihintay. At least ito may upuan. Ayan, nasasakay na kami dito sa train na to. Yamato. Ano yun? Yamato. Nasasakay na kami ng train. Tingnan na lang natin kung tama yung next station. Tayo magbe-base kung tama yung next station doon sa Google Maps. So, ayun, in-announce na yung next station. And tama, Fujo Station yung next. So, nasa tamang daan tayo. Dito tayo mag-exit sa 22, kaya doon tayo sa side na yan. Susundan lang natin yung arrow. Ayan, akyat tayo sa escalator papuntang exit 21 and 22 kasi 22 yung exit natin. So, nandito na kami sa Sotetsu Fresa Inn. Fresa Inn pa lang. So, anyway, bumili na lang kami ng food sa Family Mart kasi meron tong katabing Family Mart. So, ito yung food. Ayan. Hindi ko alam kung anong mga pangalan. Tonkatsu. Tapos ito. Tsaka isa pa. Tapos may mga drinks and gamit binili si Gray Gray. Ang total nito is 2,618 yen. Gagamitin ko sana yung suwika ko. Ito suwika. Kasi diba hindi nare-refund to yung laman. Kaso naalala ko 2,000 nga lang pala yung niload ko dito.
So, pang ano lang to, transpo, sakto lang, pang transpo, ganyan. Pero binilhan naman din ako ni Daddy ng iCoca. Di ba binilhan mo ko? Yes. iCoca. Kasi yung iCoca, mas maganda kasi, mas matagal yung validity niya. Pero, si iCoca is meron siyang deposit. And pwede nyo siyang ma-refund. So, ayun yung difference nila. Bakit mo? Makita mo? Oh.